Hello, welcome to Libra Philippines. So, reading to for Libra. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Take only what resonates. Bali, hindi to magre-resonate sa lahat. Unfortunately, hindi ko makuha lahat ng energy ng Libra sa mundo. Pero okay lang yun. May mga next readings pa naman tayo. Or, i-check mo yung ibang video. Ayan. So, start na natin, Libra. General love reading. Seven of Wands and the Knight of Pentacles. Bottom of the deck is the High Priestess. So, actually Libra, you are someone na nakikitaan natin ng kaya mong pagsabayin yung mga bagay na ginagawa mo ngayon. Maybe you are someone na spiritual na tao, pero at the same time, kumbaga nakatingin ka rin sa realidad, alam mo yon. Hindi naman all the time spiritual lang yung focus mo. Maybe some of you ginagamit mo lang ito as a guide. With the Seven of Wands, I can see you improving your skills. Maganda yun, no? Maganda ginagawa mo ngayon. Yung iba improving, yung iba inaaral, yung iba pang skills na tingin mo meron ka pa or mailalabas mo pa. With the Knight of Pentacles, nakikitaan kita ng I feel like this is you na pwedeng ina-actionan mo ngayon yung sarili mo Kumbaga, paano pa ako mas mag-i-improve? Parang ganon. And financially, pwedeng ganon pagdating sa career. I feel like yung iba sa inyo may mga tinuturuan kang tao or may mga tao sa paligid mo na parang gusto mo pati sila may matutunan, may malaman. Pwedeng kasi para din sa kanila yon or pwedeng magbe-benefit kayo pare-pareho just in case kung malalaman nila itong mga bagay nito or kung matututunan nila. You are willing to give, no? Sa mga tao sa paligid mo, willing ka magbigay sa kanila, magturo sa kanila. And I feel like ginagawa mo yon kasi nandun nga yung either because it is part of your job or mas magiging madali ang trabaho pag alam nila yung mga bagay na to. Okay? So, regardless kung sino yung mga taong yun ha. Kung yung iba pwedeng dahil sa trabaho mo, ganoon. Or yung iba, maybe, maybe a friend. Ayan. So, may pagtutulungan sa inyo or may pagtulong kang ginagawa sa kanila kasi yung pagtulong na ginagawa mo sa kanila, nakakatulong din naman yun para sa sarili nila. Okay, so move on tayo. Punta tayo sa side ng person mo. Person na kakonect mo. Sino tong person na kakonect mo pagdating sa love? Person na kakonect mo pagdating sa love. Spirit guides, angel guides for Libra. Person na kakonect ni Libra. Knight of Wands is here. Ayan, dalawang knight na ito ha. And the Three of Wands. And at the bottom of the deck is Ten of Pentacles. And you do have your Knight of Wands and the Three of Wands. Aries, Leo, Sagittarius. Okay. Actually, itong person na ito, Three of Wands, I don't know, it feels like, pwedeng may pagkakalayo sa inyo or both of you are traveling or nasa magkalayong part ng mundo. And pwedeng kaya nagkakaroon ng ganun is dahil of money. So maybe kasi may pagta-travel na ginagawa dahil sa pera. And namimiss ka nitong taong to. Okay, nasasaktan siya. Ten of Swords. Pwedeng nasasaktan siya kasi parang hindi na siya sigurado sa career niya or hindi na siya sigurado kung gusto niya pa ba yung ginagawa niya financially. Yeah, Four of Cups. Pwedeng hindi niya sinasabi sa'yo yun with the Moon. Pero yung iba pwedeng alam. Pero yung iba, pwedeng hindi mo alam yung
Yun, yeah, parang nag-iisip na siya na gusto ko na mag-start ng bagong career or mas stable na career para sa akin. Kasi hindi niya nakikitaan, pwedeng may work siya pero hindi niya nakikitaan ng stability yung career na yon. So, yeah. Tapos nami-miss ka pa niya. Hindi siya happy sa kanyang situation. Emotion ninyo sa isa't isa. Ano yung emosyon ninyo sa isa't isa? Eight of Pentacles and the Two of Pentacles. This is a person in the past. Okay, past person to ha. For those of you dealing with a new person, this is not a new person. Eight of Swords, Six of Cups, and the Four of Pentacles. Judgment is at the bottom of the deck. I feel like with the Eight of Pentacles, focus ka kasi sa career mo eh. Ito yung priority mo talaga. I feel like tinatry mong iangat yung something na bumagsak sa'yo. So, maybe there's a career na pwedeng medyo bumagsak, or sabihin na natin hindi, maybe if some of you, if this is a business, so pwedeng tinatry mong buhayin, or yeah, this is a career na parang pinipilit mong iangat. And then sa part ng person mo with the Four of Pentacles, nakikita natin this person is kind of like saving money. Nag-iipon siya ngayon. With the Six of Cups, kasi pwedeng may offer sa kanya ng nakaraan or in the past. So, I don't know kung kaninong offer to, kung galing ba sa'yo or ibang tao. Pero ito yung tinitingnan niya ngayon, yung offer na ito ng ibang, na in the past, na parang gusto niyang i-accept. But, maybe with Eight of Swords, hindi ko pa, kumbaga, hindi pa niya masabi sa ngayon kung ano yung tingin niya dito. It's just that gusto niyang itry, might be, kasi nga yung situation niya ngayon, nakikita niya 20 years from now or 30 years from now, no? Nasaan na ba ako? Tingin ko ba itong career na to nag-workout pa sa akin? So, pwedeng ganun eh. Medyo advanced niyang naiisip yung mga bagay-bagay, at sa situation niya ngayon, hindi niya nakikitang magiging lifetime, or sabihin na natin, hindi niya nakikitang magiging okay ako dito hanggang pagtanda ko. Parang ganun. Hindi niya nakukuha. Hindi niya nakikita yun. And so, this person is saving money para might be maipursige or maipush yung offer in the past with the Judgment. And ito medyo gumigising sa kanya kasi yung sitwasyon ngayon. Okay? And regarding sa emotion nyo sa isa't isa, maybe I'll use a different card kasi wala akong makuha dito, honestly. Ang nakuha ko lang pinaka-emotion is namimiss ka niya, naaalala ka niya, yun. Yun ang nakuha natin doon. Pero anong emosyon na, kasi pati sa side mo wala akong makuha eh. Anong emosyon ninyo sa isa't isa? Wait lang ah. Naayos ko lang yung card. Anong emosyon ninyo sa isa't isa? So you do have your not enough separation. One more card. Hand of Cards. The Snake. Keys on a Ring. Hammer. And the Butterfly. Talking is at the bottom of the deck.
Okay, there's communication sa inyong dalawa. So, not enough. I feel like, ayan na, itong connection na to may communication. Hindi ito past person na walang communication. There's definitely communication sa inyong dalawa. With not enough, I feel like, some of you pwedeng hindi ka sigurado sa connection ninyo if this is a connection na may future or what. But I feel like itong person na to could be just an option. So might be kung may kakonek ka ngayon pero wala namang sinabi dito, pwedeng wala, pwedeng meron. Ito person na to is an option. Okay? Option in a way na pwedeng willing kang mag-take ng risk. Pwedeng ganun. Kung babalik itong taong to. Parang ganun. So, if this is a past person, kung babalik siya, willing kang mag-take ng risk or willing kang magsimula ulit. Or willing, actually you don't know yet. Depende sa action niya. Kung ano yung ano. Sa ngayon, you feel like yung pinapakita niya is hindi enough for you. Kulang. So I don't feel any emotions here yet. Wala. More like, tinatry mong protektahan yung sarili mo. So, hindi ka masyadong nagpapakapatay na patay dito sa taong to or whatsoever dito sa taong to. Kasi una sa lahat, ang masasaktan, ikaw din. 'Di ba? Kung halimbawa, ipinush mo yung connection ninyo, pwedeng iniisip mo, masasaktan lang ako. Parang ganon. Pag itinuloy ko to, pag pinush ko ito. You know what I mean? And with so depende pa sa kung ano yung ipapakita niya. The butterfly, this person really sees you as the butterfly. Literal yan eh. Pag nakakita ka ng paru-paro, talagang papatingin ka eh, di ba? And so this means this person is really attracted sa'yo. Magpakita na lahat ng bulaklak sa harapan niya pero ikaw ang mapapansin niya. You are someone special. You are unique. You are someone na alam mo kung saan ka dadapo. Kumbaga, alam mong kaya mo ang sarili mo. You can handle yourself. You know, kaya siya attracted sa'yo eh. Hindi ka nag-i-stay sa isang position. Hindi ka nag-i-stay sa isang bagay na parang you always keep on growing. Ang daming surprises para sa kanya. Lagi mo siyang nasusurprise. Okay, and you are someone very colorful. Gustong-gusto niya yung, might be yung itsura mo, yung katawan mo, everything about you is perfect. Sa kung saan ka pumunta, you know, and there's mysterious energy sa'yo na nagugustuhan itong taong to. Okay? And you keep on evolving. Ayan o, relationship evolving. So, might be continuous yung pag-evolve mo na nagiging dahilan para mag-evolve din yung emotions niya sa'yo. Kasi sabihin na natin, sa isang tao, pag nakita mo yung isang tao maganda, pogi, yun na yun eh. Pero hindi eh. Biglang may more than pa pala itong taong to. Hindi lang sa itsura, sa talento, pwedeng you keep on surprising this person. Ay, marunong pala siya ng ganyan, ganon. Or, ay, ang galing naman niya, ganon. So, lagi siyang may ganon. May nasusurprise siya sa mga bagay na ginagawa mo. But the snake is here, so, this person is like, tinatry niya protektahan ang kanyang territory, which is yung kanyang heart din, no? But I feel like, alam niya sa sarili niya na toxic siyang tao. Alam niya yon. Mataas ang ego niya, toxic siya, and if this is a friend, nakakuha tayong ganong energy, hindi siya totoong kaibigan. Why? Kasi pwedeng hindi siya nagiging honest sa'yo. In a way na pwedeng hindi niya kayang i-open sa'yo lahat, especially yung mga desisyon niya sa buhay, maybe emotions niya. Tinatry niya kasing i-workout muna yung sarili niya eh. Hindi siya para ipakita yung kahinaan niya. So, pag sinabi niya na hindi niya kaya yung ganyang bagay, pinapakita niya yung kahinaan niya. 'Di ba? Pag nalaman mo na na may mga problema siya sa buhay ngayon, parang nakakahiya. Parang ganun. Ayaw niyang nakakahiya siya sa harapan mo. I feel like this person, gusto niyang ipakita na siya ay magaling. Okay?
but this person is really attracted sa'yo, especially physically. So what will happen in the future for the both of you? Seven of Swords, the Empress, and the Sun, Seven of Pentacles, King of Wands, Page of Pentacles, Three of Cups, King of Swords. The King of Swords and the Snake has the same energy, and bottom of the deck is the King of Cups, Page of Wands, Queen of Wands. Ten of Swords and Ten of Wands is also here, Death card, okay. Nakakita tayo dito ng something na like pwedeng mawawala sa buhay mo kasi pwedeng hindi siya nakakatulong sa'yo. Like parang hindi ka nagiging maayos dito. Like this is a person na pwedeng tinatry niyang gawain yung best niya. I don't know if this is a friend or empleyado or someone. Tinatry niyang gawin yung best niya pero hindi pwedeng parang for example ikaw kasama mo tong taong to, parang dumi siya. Parang ganun, dumi siya sa pagkatao mo, dumi siya sa pangalan mo, parang ganun. Parang hindi ko talaga matukoy kung sino ito, honestly. This could be a friend, family member, or whatsoever, no? Pwedeng empleyado or what. But this is a person na hindi nakakatulong. Landa, parang ang ganda ng tingin ng tao sa'yo, tapos pagdating sa kanya, parang ang pangit. I can see this person living your life or there's some kind of ending sa inyo ng taong ito. The sun is here, so you are completely shining in the future. There's a lot of positivity. And with the Seven of Pentacles, nakikita natin na mas nag-grow ka financially, and I can see that pagdating sa person na to, pwedeng may mga bagay na wala ka na magagawa sa kanya. Kasi may mga bagay na dapat siya naman sa sarili niya ang gumawa nun. Alam mo yun? And pwedeng kahit anong push ang gawain mo, hindi mo mapupush ang taong ayaw mag-push sa sarili niya. Alam mo yun? 'Di ba? For example, isang sasakyan, itutulak mo para umandar. Kung nakapreno naman, kung siya mismo, ang hinihit niya, ang inaapakan niya is yung brake, paano siya aandar? 'Di ba? Kumbaga siya mismo ang dapat mag-ayos sa buhay niya. Maybe nandun na yung tulong mo, pero hindi niya tinutulungan ang sarili niya. So, that kind of energy. But I can see you shining. No? Especially when this person lives your life, umalis siya sa buhay mo, mas nagsha-shine ka pa. In the future, pagdating sa person na ito, there's an offer, there's a reconciliation, pagkikita, na pwedeng ipursige nitong person na to with the King of Swords and the King of Wands. Actually, tatlong king ito ha. King of Cups is at the bottom of the deck. Okay? So, nakikita natin na pwedeng magkakaroon ng leadership ability dito sa person na to. Yung kahinaan niya might be, pwedeng i-share niya paunti-unti. Kasi nakikita natin siya as the Page of Pentacles, especially may kinalaman sa pera, kahinaan na may kinalaman sa pera. But I can see an offer dito sa person na to, which is i-offer niya sa'yo and nasa sa'yo kung iti-take mo or hindi. So thank you for watching. I love you all and bye-bye.